Magandang araw mga kaibigan. Meron po tayong stock ngayon ng dark chocolate. Pwede kayong mag-order sa number na ito, 0916-9000997. Limited po ang ating stock kaya first come, first serve. Hindi po ako nagninegosyo nito. Ina-advertise ko lang dahil araw-araw kong umiinom nito. Napakaganda ang epekto sa aking health. At gusto ko ring matulungan yung mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Sikwati, kakawati, sikwati. So order na po kayo. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Post ito ng mga mata ng agila. Sabi niya, mukhang hindi sa West Philippine Sea sisiklab ang gera. Tapos isinare niya ang post ng One TV Philippines 1 hour ago. Title, Is China on Duterte's side? China on Tuesday warned the International Criminal Court against politicization, from the word politics, politicization and double standards after former Philippines President Rodrigo Duterte was arrested in Manila by police acting on a warrant related to his deadly war on drugs. China has noted, ito yung statement ng spokesperson ng China. China has noted the relevant information and is closely monitoring the development of the situation. Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning told a briefing when asked about the arrest. So, salamat at nagsalita na ang Chinese spokesperson at binabantayan nila ang mga pangyayari at tingnan natin ang reaksyon din ng United States government kung ano naman ang masasabi nila tungkol nito. Magbasa tayo sa mga comments. Binks Udara. Sige, sulay jud na ninyo hilabtan si PRRD sa prisuhan ug laing planeta gyud paingon ang mga alipores ni Bangag. Mayra Untalan. Panahon na para magkaisa ang sambayanang Pilipino. Jeff Poblador. Kawawa mga pulis ginagawang blank ng mga boss nila. Hugo Val, iabolis na ang ICC na yan. Political weaponization ang nangyayari dyan. Fist Bok. May kapalit na yan. Nasa US ang mga blank. Di na rin makauwi dahil sa malaking ginawa nila doon. Kaya parang makakaupo na si BP. Tenji Jen, China then US later. This is supernova. Yun na nga, inaasahan baka bukas makalawa, baka makarinig din tayo ng statement galing sa US government. Kasi ito na, nagsalita na ang China. I don't know kung ano rin ang magiging reaction ng US government tungkol dito sa pag-aresto. I don't know kung totoo ba yung napabalita, yung Bilyonaryo News Channel. Karamihang report nito is accurate. Yung post nila kanina, dumating na ang private jet sa NAIA, sa airport,
para yun ang magsundo sa sakyan ni Pangulong Duterte para dalhin nila sa The Hague, Netherlands. Yun na po ang masaklap. Kung matuloy ito, nako, maraming Pilipino na malulungkot, maraming iiyak. Ako, ang akala ko, dito lang si PRRD, dito lang siya haharap ng kaso. Kasi nga ang Philippine courts natin is functioning. So bakit mo ibibigay ang isang Pilipino, ordinaryong kahit hindi siya dating presidente, bakit uusigin ng foreign court ang isang Pilipino na gumagana man ang ating mga korte? Yun ang malaking tanong. Kung hindi na sana gumagana ang korte, pwede. Kasi ang ICC is yung complementary rule. Papasok lang ang ICC kung wala ng hustisya na umiiral sa isang bansa. Yung umiiral pa naman so tingnan natin yung balita kanina, ang mga abogado ni PRRD nagpunta na sa Supreme Court at nag-file ng petition tungkol sa pagka-aresto ng dati nating Pangulo. So, I don't know kung sinong mas mauna. Baka ilipad na nila si PRRD papuntang Netherlands tonight. Wala na. I don't know kung may visa pa ba, whatever decision ng Supreme Court tungkol nito. So, alam ko, marami sa inyo, mga kaibigan, ang nagmamahal kay PRRD. Kaya lang, the best thing we can do now is to pray for his safety. Kaya niya ito. Sabi nga niya sa Hong Kong, I am willing to face arrest, makulong. Sabi niya, ano yung biro niya? Dinala pa niya sa biro. Mag-contribute kayo ng $5, $10. Gawan niyo ako ng monumento, itabi niyo kay Rizal. So, pray, and God is in control. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil namimigay tayo ng tulong sa tribo. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa saging lakatan ni Manoy Boy. Ug mo ni kadtong una niya ka gitanom nga saging lakatan. May ngapon Manoy. Ngapon po. Oo, nagabuno ka Manoy. Gabuno po. Oo. Unsa man ang abono Manoy? Amunyon, putas, gumukos. Dopos. Oo. Muna ni ang saging nimo Manoy nga mga dagko na. May una nga saging nako, dagko na. Oo, nga saging lakatan. Pila ka punuan ni gani Manoy? 20 niya. 20 ning una. Nga tanom nimo nga mga dagko na. Oo, so naa pa kay kuan ani nga uban nga gitanom. Dito sa ubos. Dito sa ubos atong bisitahon Manoy. Sige. Atong bisitahon ang saging lakatan ni Manoy Boy nga tuwa sa ubos. Nga ikaduha niya nga tanom. Mo ni kadtong una niya nga tanom nga 20 ka punuan. Og mo na ni ang tanom ni Manoy Boy nga ikaduha. Pila ni Manoy ka punuan ang ikaduha nimo nga tanom? 65 ni tanan. 65 ni tanan. Apil sa 20 nga una so 85. O mao na ni ang saging lakatan ni Manoy Boy. O saka tungod kay maayo ang kuan kay hinlo ang iyang gitamnan nga yuta, sige siya hinlo niini. So maayo gyud ang tubo sa iyang saging lakatan. Manoy, unsay mong ika-istorya sa padayon Manoy sa
hatag sa pananom ug sa paghatag og abono ug uban pa nga magamit nato saging. Salamat sa Ginoo nga pagtabang namo pagsuportahan sa pag-abono sa among saging. Oo. Sige. Oo. Sige Manoy, salamat po. Ora man anda ka pangasa kataro sa YouTube. Mm. Mm.